Hello, good morning po muli sa ating lahat. Ito po muli inyong kapatiran, Sister Luz po. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. So bago po tayo magsimula, ibig ko po muna ipaabot sa lahat po ng mga patuloy po na nakakapanood o nakakapakinig po sa encouragement po na ginagawa natin dito, na kung saan po tayo gumagamit po ng mga salita ng Panginoon mula po sa Bible, at tayo po ay nagbibigay po ng encouragement po sa isa't isa. Hindi lamang po kayo, and kahit po ako po ay na-encourage po. At ito po ay hindi ko sarili, ito po ay base po sa Word of God o sa Holy Bible. At muli ako po ay nagpapasalamat din po sa lahat po ng naglalagay ng comments na po, positive comments talaga po ang nababasa ko, at ito po ay nakakadagdag po ng na encouragement po para sa akin na magpatuloy po ako. Um, Una po, to glorify God. At pangalawa ay nararamdaman ko po, at nararamdaman ko po kung tayong lahat po ay nagkakaroon po ng lakas ng loob po na magpatuloy, lalo na po sa ganitong panahon ng ating buhay na po. So, bago po tayo magtuloy-tuloy, yun nga po, nagpapasalamat nga po ako sa lahat sa nagla-like, nagko-comment, at doon din po sa nagsasubscribe. Maraming salamat po. Puri ng Panginoon sa inyong mga buhay. So, tayo po muna ay manalangin bago po tayo magtuloy-tuloy. Aming Ama sa Langit, marami pong salamat muli sa umaga nito, sa pinagkaloob mo sa aming pagkakataon upang kami po muli ay makapakinig ng iyong mga salita. Mensahe ng buhay kung saan kami po ay nagkakaroon ng encouragement. Lumalakas po ang aming loob, Panginoon, upang kami po ay magpatuloy sa hamon ng buhay na ito dito sa magulong daigdig na ito. Alam namin, nakasama ka namin at hindi mo kami niiwanan, at sa pamamagitan ng mga salita ng encouragement ito, kami po ay nagkakaroon, Panginoon, ng kapanatagan kahit po ano pa ang aming mga nababalitaan, naririnig ng mga news. Alam namin, Panginoon, na kami po ay palaging may protection sa iyong biyaya. Salamat, Panginoon, at alam mo po, Panginoon Lord, ang nakikita mo sa aming mga isip at kalooban na magiging hadlang sa aming pakikinig sa iyo, lalo na po sa aming mga nagawang kasalanan, pagkukulang sa iyo, kami pinaging kapatawaran, at linisin mo kami, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon, at gawin mong kami focus lamang, Panginoon. Gamitin mo rin po ang iyong lingkod. Ako po ay nagpapakumaba sa iyong harapan, at ikaw lamang ang siyang maitaas, ikaw lamang ang marinig, Panginoon. Maraming salamat po. Muli, binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na karangalan, pasasalamat, kalulati at kapangyarihan, at ang aming tunay na pagsamba. Sa tanging pangalan mo lamang, Jesus, na aming Panginoon Diyos na kapagligtas. Amen. Yan. Amen. So, muli po, ito pong ating pagbubulay-bulayan po at ating pag-uusapan ay matatagpuan po sa 2 Timothy chapter 1, 7. Po. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Ikalawang Timoteo chapter 1 verse 7. Sinasabi po, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Ayun po, ano. So, tignan po natin sa Tagalog, ano po. Maganda din po pakinig ito sa Tagalog, ano po. Sabi po dito, sa 2 Timothy, o pangalawang Timoteo, ikalawang Timoteo, unang kabanata, ano, at talata 7. Ayun po. Yun. Ang sabi po rito, pagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan. Amen po. So nawa ang Panginoon ang magpala ng mga salita niya nahayag ngayong oras na ito sa atin. Magpalain po, Panginoon, ang mga nakikinig sa oras na ito. Sa iyo po lamang ang aming pasasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. So ito po mayroong pamagat na power, not fear po. Sa Tagalog po, kapangyarihan at hindi pagkatakot.
takot. Po, napapanahon po, napag-usapan natin ito dahil sa panahon po natin ngayon ay talamak na po ang mga pananakot at talamak na rin po ang mga natatakot. Po, sa tayo man po ay um, maniwala at hindi, yun po talagang takbo ng ating pamumuhay sa ngayon. Ang mga tao po ay nabubuhay sa takot po. Hindi naman po lahat, pero hindi nga po natin maiwasan na hindi po matakot dahil may emosyon tayo. Pero ngayon po umaga, ituturuan tayo ng mga salita ng Panginoon para po tayo ma-encourage na po na kahit na may mga pananakot, mga iba't ibang mga balita, narinig po natin sa news, no po, para puro negative na lang ang ating mararamdaman, no po, nervyos, takot, paano na lang yan, paano na lang ganun. Isa lamang daw po sa panahon ngayon, sabi ng sanlibutan, isa na lamang daw pwede maging positive. Yun pong sinasabi nilang positive sa COVID po. Sige po, usapan po natin ito po. So, sabi po sa 2 Timothy chapter 1:7, "For God has not given you spirit of fear, but of love, but of power, love, and sound mind." Ang ganda, no? Ang ganda sinasabi nito, no? Hindi pala tayo talaga naman binigyan ng Panginoon Espiritu ng pagkatakot. Kaya pag meron tayong takot, espiritu daw po ito, no? Na hindi galing sa Diyos. At ano ba nang hindi galing sa Diyos, dapat tayo hindi natin tinatanggap o ating agad na inaalis po. At talaga ibinigay sa atin ng Panginoon ay kapangyarihan, no po? At pag-ibig at yung pag-iisip na magkakaroon po tayo ng mindsetting po na hindi po yung fearful mind na palagi nilang tayong sumusunod dahil sa ating takot po. So, sabi po dito, the only fear that God encourages in a Christian life is the fear of God. So, biblically speaking po, iba po yung fear na galing sa sanlibutan na ito. Yung pong sinasabi ko yung mga takot, nervous, yun po. Galing po yung sanlibutan niya po. Pero meron pa din pong isang uri ng fear na galing sa Panginoon. O at ang fear na ito, kapag meron tayo, ay hindi po tayo manghihina, hindi po tayo mawawalan ng pag-asa. Kapag meron po tayong fear na ito po ay magbibigay sa atin ng lakas po at katatagan. Ito po ay ang fear that God gives us. Yun po, meron po kasi yung fear na galing sa Panginoon, ito ay nagka-encourage daw po sa bawat buhay ng mananampalataya. So, ang tanging takot na gustong makita ng Diyos sa buhay ng isang Kristiyano ay ang takot sa Kanya. Ano bang sabi? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kapag meron tayong fear kay God, yun daw po yung panimula ng ating kaalaman, di po ba? So, fear of people does not come from God. Yan po yung unang-una doon. Kapag tayo natakot, ang tema lang natin, hindi to kay Lord. Ba't ba ako natatakot? Ba't ba ako parang may kaba? Parang hindi ko magawa. May pigil, may takot ako. Hindi rin yun sa Panginoon. Yun daw ay hindi sa Panginoon. It does not come from God po. So, hindi nagmumula sa Diyos ang mga takot ng mga tao po. At ito daw po the problem is that many Christians fear people more than they fear God. Tayo po kasi mas takot pa tayo sa kapwa natin tao kesa may takot tayo sa Diyos. Tignan ninyo. Ang daming hindi isinasalang-alang yon ang mga salita ng Diyos mula sa Biblia. Hindi nila pinapansin po, parang wala lang, baliwala lang. Pero kapag bad news or fake news, ang dali nilang maniwala, ang daling matakot. Pag sinabing, ito na ang bilang ng mga nag-positive, ito na ang sa COVID, ito na ang bilang ng mga namatay, ito na ang bilang ng mga ganito, ganyan. O manda kayo, may bago na namang sakit. O pagkatapos, ito papatapos na, may bago na naman. Alam niyo, parang standby kayo kasi maraming darating na ganyan. Kumbaga po. So, hindi pa man din natatapos yung kinatatakutan mo ngayon, may kasunod na.
Hindi ba pwede ang kasunod ay pampalakas loob naman? Ito pa yung dulot ng mga takot na meron ang tao dahil meron silang narinig na balita, meron silang tuklasan po, at ang bunga hindi nakakatulog, nag-aalala, po, nade-depress, na-stress, depression po yan po, nagkakasakit. Puro po hindi maganda ang bunga kung tayo ay matatakot lamang sa sinasabi ng kapwa nating tao na pananakot po. Pero kapag ikaw ay nagkaroon ka ng fear sa Panginoon po, fear of God, ang sabi po dito magkakaroon ka ng wisdom. Di po ba? Kasi bakit? Pag ikaw ay mayroong takot sa Panginoon, hindi ka gagawa ng masama. Kung ikaw ay mayroong takot sa Diyos, ay hindi ka basta-basta maniniwala sa sinasabi ng tao. Di po ba? Kapag may takot ka sa Diyos, aalamin mo kung ano yung mga gusto ng Diyos. Dahil ang gusto ng Diyos ay makakabuti sa atin. Ang gusto ng Diyos, yung kalooban niya ang masunod sa buhay natin. Dahil lahat ng kalooban ng Diyos ay para sa ikabubuti natin. Po ba? Ganun po yun. So, yun nga po, the problem is that many Christians po, fear people more than they fear God. Yun po. O, parang pag nasa kagipitan na, parang nakakalimutan na yung sinabi ng Diyos. Yung pinangako ng Diyos, I will never leave you. I will never forsake you. No? Yung trust in the Lord nawawala. So, yung takot ng tao, ito po ang nagiging hadlang. Ito po, from pleasing God. Because they waste their effort appeasing other people. Yun po yung sitwasyon po. Ang sabi po dito, yung pong takot natin sa sanlibutan na ito, yun daw po ang nagbibigay o nagdudulot ng hadlang na po. Ang ganitong uri ng takot ang nagiging dahilan o hadlang na po. Kaya hindi tayo makapagpuri sa Panginoon. Kaya hindi po tayo lapit ng buong buo sa Diyos kasi nakahadlangan ng takot natin. Mas nauuna yon po. So, yun daw mga ganitong uri ng takot ay sinasayang natin ang ating panahon at kakayahan po sa pagpapalubag ng damdamin ng ibang tao. Tayo pa mga Christians po tayo. Imbis na tayo encourager, tayo po yung peacemaker o taga-encourage o taga-payo ng isang taong may takot. Parang sumasabay pa tayo. Di po ba? Kaya nga po kinakausap ng Panginoon, tayo po nakakakilala na sa Kanya na kapag may kilala ka o kapitbahay mo o sino man iyan, kamag-anak mo na alam mong masyadong tatakot na sa sitwasyon ngayon, sasakyan pa ba natin yun? Hindi po ba? Kasi tayo, biblical based tayo ay lagi nasa salita ng Panginoon. It is about time para gamitin natin yung pagkakataon na naku, brother, sister, o kaya, o ano man, tawag niyo sa kanila. Huwag kang matakot kasi ang sabi ng Panginoon, I will never leave you or forsake you. Ang sabi ng Panginoon, in this world, we will encounter difficulties in life. No? But, rejoice because God already overcome the world. Kapag tukumpay na ito ng Panginoon, basta magtiwala ka lang. Huwag na mangyayaring masama sa iyo at sa pamilya mo. Magdasal ka, mga dagat, magtiwala ka. Bawat araw dumadaan, lumilipas, diba buhay naman tayo. May kinakain naman tayo, humihinga tayo. Mag-pray lang tayo na mag-pray. Alam mo, yung mga ganung words sa kakaperanggot lang, malaki po impact mo kapag ating sinabi sa isang tao. Huwag nating pangunahan, ay ako baka hindi naman maniwala. Ay naku, baka naman isabihin ang mais-mais ko, corny-corny ko. Hindi sabihin na niya ang gusto niya sabihin. Maniwala man siya at hindi, tungkulin natin mga Kristiyano ang mag-encourage. Hindi yung kapag nakapakinig ka ng isang Kristiyano din na magsasabing, oo nga kasi nakakatakot ng panahon ngayon. Ako, at tagal naman ng vaccine na yan, magpabaksin na tayo.
Okay, vaccine issue. I'm not here to uh, brainwash, no? To brainwash you na, huwag kayo magpapavaccine. Kung magpapavaccine kayo, babalik lang po tayo palagi sa salita ng Panginoon. Sino po ba ang ating greatest healer? Si Jesus, diba? Sino po ang ating provider? Jesus. Sino po ang ating magbibigay sa atin ng kapayapaan kapag tayo naguguluhan? Sino po nagbibigay ng kapayapaan sa atin? Ang Panginoon din. Shalom. Prince of Peace. Diba? Lahat naman puro siya. Siya. Bakit ang mapanood mo tong news na to? Nga ka pa at paniwala ka. Naniniwala ka ba o hindi? Minsan yung ating makataong laman damdamin, minsan natatangay. Siguro normal lang po kasi tao nga tayo. Pero, kung tayo po ay palaging nakikipag-usap sa Diyos, doon po magsisimula yung bibigyan tayo ni Lord ng wisdom. Kasi, hindi tayo humihingi hindi tayo humanap ng kausap para makipagkwentuhan lang kung gaano nakalala yung COVID, kung gaano nakalala karami o kataas yung biktima, yung mga namatay. Ba't ba tayo nagbababad sa mga ganong bagay? Ano ba ang buti na gagawa nito? O pag nalaman mo, sige, gaano karami na yung positive? O sige, pag nalaman mo na may na-vaccine na nagka-side effect, may na-vaccine na okay daw, iba-iba mga opinion. O ano ngayon? Anong nangyaring mabuti sa'yo? May naramdaman ka pa parang kaiba na parang, lumakas ang pakiramdam ko. Parang, wala naliwanagan ako. Kakaiba to. Magkaroon ko na lakas ng loob. Masasabi mo ba yung kapag nanood ka ng mga ganong balita? O natangay ka ng mga ganong usapan na nakakatakot? Wala pong kapangyarihan yun. Ang sabi po ng ating mensahe dito power, not fear. Ang kailangan po natin kapangyarihan nagmumula sa Diyos, hindi takot na nagmumula sa sanlibutan o sa tao. O ba? At kung meron kang takot, dapat isa lang po yun. No? Dapat it must be the fear of God. Because the fear of God is the beginning of wisdom. Bibigyan ka ni Lord ng wisdom. Paano mo maitatawid ang bawat araw? Pamilya mo. Bibigyan ka ni Lord ng wisdom. Paano ka makakatulog ng maayos nang wala kang iniisip, nakakatakot, makapagtulog ko, bigla na lang, boom! Iba na naman ang sitwasyon. Po. Alam po ninyo, mag-aaksila daw tayo ng panahon, po, at effort para daw po, para ubusin natin, gugulin natin ang panahon, oras natin sa mga wala kwenta-kwentang mga usapin na po sa bawat araw. Fellow brothers and sisters, we all know who Timothy is. No? Timothy was a young man, at ang kanyang karakter ay timid siya. Timid po siya by nature. Tahimik lang po siya. Po. And kung ang descriptive po ng Biblia is probably not strong physically. Po. Alam po ni Timothy yung persecution na inabot ni Apostle Pablo. Yung po kanya itong mentor po niya kasi si Apostol Pablo. Mentor po niya ito. No? So, alam niyo po, ang pinagdaanan po ni Pablo ay batid po ni Timothy. Na po, alam po niya na paano nalagpasan o paano na-transform ang buhay ni Pablo. Sino po ang nagpabago ng buhay ni Pablo? Hindi po ba ang ating Panginoong Jesus? O alam ko pong nadaanan natin yung aralin na iyan. Po. So, understood na po yung ito pong sinasabi ko na ito sa ating mga Kristiyano. No? So, Timothy knew that he too might suffer those same persecutions. Ibig sabihin, si Timothy, nag-isip din siya ng panahon na yun na
Naku, kung ako papatuloy sa Panginoon, tiyak ako mape-persecute din. Panigurado. Ako din ay usigin. Yung po ang sabi ni Timothy, ano? So, ano po ang ginawa ni Pablo? Ano po? Paul reminded his young colleague that fear of others does not come from God. So, sinasabi sa kanya ni Pablo na yung takot na nakukuha mo o nadidinig mo o nagmumula sa sanlibutan na ito ay hindi galing sa Diyos. Sino po bang kalaban natin? O, may kalaban, di pa tayo. Sa kanya galing yon, hindi sa Panginoon. O, sabi dito, pinaalala ni Pablo kay Timoteo ang kamanggagawa niyang bata co-worker niya, colleague niya si Timothy, no po. Bata pa ito, no? Bata po si Timothy. Nang katakot sa kapatawa, hindi mula sa Diyos. Kaya kung maririnig mo lamang ang mga nagbabalita, o ang mga survey na yan, sino ba nagbalita sa iyo yan? Diba? Kapwa mo tao. O ba? Kapatao natin yan no? Ang pagkatakot ay nagpapahinto sa atin para magtanong kung anong maliwanag na pinagagawa ng Diyos sa atin. O ba? Sabi po, fear causes us to stop and question what God has clearly told us to do. Po? Kasi, kapag tayo natakot na, parang tumitigil yung mundo natin Kapag tayo natakot na, parang wala tayong magawa. Ano po? Para magtatago ka na lang sa lungga mo. Ba, ay nang lumabas. Wala na, hindi na nakakalabas, hindi na nahanginan, hindi na naarawan. Hindi na nakapag-walking. Takot Takot lumabas baka may virus na malanghap, baka mahawa. Yun yung takot Parang nagiging OA na. Parang nagiging exage na. We need air. No? We need to walk outside. We need to see other things outside. Hindi po niya naranasan kapag kayo lumalabas ang bahay, mas nanghihina kayo. Ano po? Pag naod ka lang ng mga news na yan, na punong-puno ka ng takot, no? Na parang nagiging stagnant ka na. Subukan mo lumabas. At magtamo, oo nga no, iba yung pakiramdam, iba. Parang okay naman pala. Po. Yun po yung pinag-usapan dito, no po. Kaya nga, kung meron daw tayong fear, yung fear na ito ang nagiging cause, no, to stop us, no, from doing what we can do. Timitigil lang lahat, no po. At, sabi po dito, halos lahat ng takot ay takot sa kawalan ng katiyakan. No? Uncertain po Po. Sabi po dito, perhaps, we were confident in our obedience, no? Until persecution came. Ayun, ito na po yun. Una, sumusunod tayo sa Panginoon. We go to church. We do our Bible study group. Na po. May mga activities po tayo na po. Pero, natigil to Na po. Natigil na yung pagsunod natin sa mga sinasabi ng Panginoon. Huwag niyong kaligtan ng mga pagtitipon, ng prayer meetings. Ito po ay natigil lahat na po. Dahil takot tayo na baka nga po tayo ay magkaroon ng sakit. Po. So, without whether we heard God correctly. Kasi minsan may sinasabi ng Panginoon pero doubt pa tayo Sino pa ba nagsasalita? Dahil, napuno na po tayo ng yung negativity ng takot at nervyos. So, minsan, kinakausap na tayo ni Lord, kahit nagbabasa tayo ng Bible, hindi na nag-rema yung salita ng Diyos. Parang, sarado na tayo. Yun ang takot na pinifeed sa atin ng sanlibutan. Pinapatigil niya tayo. Pinapatigil nito ang mga Kristiyano sa paggawa ng pinagagawa ng Panginoon. Di kalaban po yun. Hindi po ba? So, karamihan daw po ng takot ay hindi natin alam kung saan naman nagmumula Di po ba? Ang sabi dito ay sabi po dito, halos lahat ng takot ay takot sa kawalang katiyakan. Po, parang teka nga pala,
Ba't ba ako natatakot? Saan ba ako natatakot? Ano ba kinakatakot ko? Kinakatakot ko. Kailan ba ako dapat matakot? Minsan din natin itatanong, natakot ka na lang, tapos. No? Alam niyo, nagiging robot tayo. Na parang sunod-sunod na lang tayo sa kung ano yung daloy ng sanlibutan na ito. Sunod-sunuran tayo. Remember, we are Christians. Dapat, sabi nga, pag naging Kristiyano ka, hindi ka na citizen ng mundo. Alien ka na rito. Hindi ka na dapat mapasunod pa kung ano yung mga kaganapan dito. Dapat, sabi nga, we are the salt eh. No? Wala na nga lasa eh. Wala na nga lasa yung nangyayari dito. Mapaklano, hindi na masarap. Pero tayo yung salt. Tayo bibigay lasa, nagtitimpla para magkalasa. Ano po ibig kong sabihin? Para magkaroon ng pag-asa. Magkaroon ng buhay. Po, magkaroon tayo ng ma-encourage po tayo magpatuloy. Po, maglingkod sa Panginoon. Magpatuloy sa gawain natin. Po, habang inaantay natin ang pagbabalik ng ating Panginoon, we are occupied. Po, hindi ng takot. O hindi ng pagtitiwala sa Diyos. At magpatuloy po tayo. Kasi may kaparaanan eh. Lalo ngayon. May mga virtual po, Bible study, fellowship, once in a while, nakikita-kita na po, kasi iba pa rin yung nakikita mo talaga, nagkakaroon talaga kayo ng yung intimate talaga na, no, hindi katulad nung nasa screen lang tayo ng cellphone o ng ating mga gadget na po, once in a while po. So, yun po yun eh, no? Kaya po ang sabi dito, kapag daw po tayo lagi natatakot, we do not know what lies ahead of us. Ibig sabihin, takot ka, tapos hindi mo alam kung bakit ka natatakot. No, takot ka kasi may bago na naman daw sakit na dumating. Takot ka. Okay, takot ka naman. Pero, ano kasunod? Anong gagawin mo? Hanggang takot na lang ba? Hanggang takot na lang ba? Tayo mga Kristiyano, kapag tayo nagkaroon ng fear, automatically, alam natin na ito galing kay Lord. Because God never give us a spirit of fear. Hindi po ba alam natin ito? At kapag ganito na nangyayari, alam natin hindi ito sa Panginoon galing. So, anything that does not come from God, dapat pinapaalis natin, pinapalayas natin. Gamitin natin ang ating authority. Gamitin natin ang ating sandata, Word of God, with faith. Kasi hindi rin po pwede yung kabisado natin ang salita ng Diyos. Pero sinasabi naman natin ng may panginginig at takot. Alam din po yun ng ating kaaway. At sabi po dito, our imagination can magnify problems until they seem insurmountable. Wow, Tagalogin po natin ito na po. Pinalalaki daw ng ating imahinasyon ang problema hanggang sa dumating tayo sa puntong hindi na natin makaya. Una, nagsimula lang sa maliit eh. Tapos araw-araw inaalagaan mo yung fear mo. Mas finifeed mo ito, no? Ng mga negativity. Una, kaya mo pa eh. Medyo kaya-kaya pa. Habang tumatagal, hindi mo na makakaya. Ito po ang naging problema sa iba. Lalo po kung wala ka pa sa Panginoon. Nade-depress po yung tao. Nawala ng trabaho, humina ang business, or nawala, hindi ka na makalabas, hindi ka na makatulog, sobrang takot na. Naku, baka magugulo na ang mundo, something like that. Yung ini-imagine natin, ang sabi dito, can magnify our problems. Pinalalaki niya eh. Dahil lagi natin siyang iniisip until they seem insurmountable. Hindi mo na kaya makayanan. So, binigay po ng Panginoon ang verse na 2 Timothy 1:7, na pinapaalala po niya sa atin na kung meron tayong fear, hindi ito galing sa Kanya. For God has not given us spirit of fear, but of power, and of love, and of sound mind. Hindi po ba? Doon lang tayo mag-focus. Kapag natakot,
Hindi ang galing kay Lord. Takot yan eh. Pananakot yan eh. No? Ang galing kay Lord ay yung kapangyarihan niya na bumabago ng ating pag-iisip. Na sinasabing, do not fear. Do not be dismayed. Huwag kang madismaya. I will be with you until the end of time. Kasama mo ako. Hindi ko tayo iwanan. Magtiwala ka, manampalataya ka. Humingi ka ng wisdom sa akin. Ibigyan kita. Ask, and it shall be given to you. Seek, and you shall find. Knock, and the door shall be opened. Di po ba? Sabi nga ng Panginoon sa Jeremiah, come, let us reason together. Halika nga rito, tatakot ka ba? Pag-usapan nga natin yan. Pag-usapan natin mga bagay-bagay na yan. Magtapat ka sa akin, ano ang nararamdaman mo? Eh, ang problema, ayaw natin kausapin si Lord. Pagtatakot-takot na hanggang ng period. Hindi na makapagbukas ang Bible. Kahit na sa isang group ng Bible study group online, o sige, magkaroon tayo ng face-to-face. Kita tayo, may birthday o may occasion. Po. Siyempre, alam naman natin yung pag-iingat. Po. Pero, ayaw mo pa rin. Nagiging paranoid ka na. Tapos may marinig ka pa. Punta ron. Kapapunta ron. Kalalabas. Alam niyo po, wala pong buting idinudulot ang takot at pakikinig lamang sa pananakot ng kapwa mo tao. Sino po nagsabi ng mga iyon? Di ba tao? Di ba? Kaya po, kailangan daw natin ng sound mind. Dali po ibinigay ng Panginoon sa atin to see things in proper perspective. Kaya ito, kasi Panginoon bigyan tayo ng sabi rito, no? God gave us spirit of power and of love and of sound mind. Yung maging ano tayo, matawag ito, yung pong tayo maging matalas. Ayun, matalas po tayo. Napag-discern po tayo. Po. Kasi pag talagang panganib naman ang pupuntahan mo, Diyos din naman ang pipigil sa'yo eh. Pag alam nila na mapapahama ka, pipigilin ka pa rin niya. Eh kung minsan kasi wala namang pipigil sa'yo eh. Ayaw mo lang. Kasi ayaw mo nang lumabas. Okay, ayaw mo lumabas. Fine. Pero yung nag-iisa ka na nga lang sa bahay mo, takot na takot ka pa kapag minabalita ka na kung isang relative mo nagkaroon ng sakit. COVID? Hindi mo pwedeng encourage siya. Usapin mo siya, kahit may phone, o kaya yung malapit sa kanya, kasama niya sa bahay na encourage mo siya na mag-pray and don't think that it is COVID. No? Simpleng sipon, COVID. Sumaktan lamunan, COVID. No, hindi, it's not the name. It's not the kind of illness eh. Hindi iyon eh. Yung pangalan ang nagpapatakot sa tao. Okay, may trangkaso. Diba? Sinipon. Namaga ang throat, so nilagnat. Sumakit ang ipin, nagkaroon ng abscess, nilagnat. O, normal. Pero, pag sinabing COVID, takot na kaagad. So, nasa pangalan po ang pagkatakot na po at nasa pag-iisip natin na po yung takot. Kaya, ako po, last year, nagkasakit po ako. Yan. Po. Kung ako napunta ng ospital, diretsong positive po siguro ang gagawin nila sa akin. At wala na akong dalaw. Wala na pwedeng bumisita. Ano po. Dahil lahat po ng symptoms naramdaman ko. Wala po akong panlasa, wala akong pang-amoy. Ang dagdag ko po, on and off. Hindi po ako makatayo. Pag ako po tumayo, tutumba ako, nanginginig po yung mga buto ko. Masakit yung ulo ko. Yung dibdib ko po ang tigas, parang baradong-barado ng plema. So, ano masasabi po ninyo? Is it COVID? I never mentioned that word in my mind. I never entertained it. I just asked the Lord, Lord, bakit po ako nagkaganito? Lord, ikaw aking dakilang manggagamot. Pagalingin mo po ako. Bigyan mo ko ng wisdom.
Wala po nag-alaga sa akin kasi wala naman po mag-aalaga dahil mag-isa lang po, dalawa lang po kami ni anak ko sa bahay, binata po, at kasakit din siya, sabay po kami. Di po ba kahit naman simpleng sipon, pwede kayo magkahawaan sa bahay, simple, ubo, magkakawang kayo, kasi isa lang lugar ninyo. Kaya wala po nag-alaga sa akin, wala nag-alaga sa kanya, kanya-kanya na po kami ng, ano, so inom na naman po, inom din man ba ako ng paracetamol, ng salagnat. Pero araw-araw, ako po ay kinukuha po yung aking temperature, kung ano, meron ba, wala lang. Tapos sinupunasan ko yung sarili ko, nagsuob ako, na po, kumakain ako ng prutas, vitamin C, kasi wisdom na binigay ni Lord, so yun ang gagawin ko. More water, 5 days, at isang umaga pagising ko, wala na po akong lagnat, at ako po ay sabi ko, Lord, praise God, sabi ko gano'n. Lumabas po ako ng bahay at ang gano'n po na sikat ng araw, ako po ay nagpa-araw. Alam niyo po yun, lesson learned po yun na maaring pinapabaya ko ng sarili ko, yung physical ko. Kasi minsan di ako kumakain sa oras, di ako natutulog, kulang ang tulog ko, o kaya kain na sweet, sumakat nilalamunan ko, ang throat ko. So, pwede tayo mag-isip ng gano'n. Po. Pero, natin isipin na, naku, COVID na ito. Naku. Yung pag gumano ka na, may takot ka na, manghihina ka na, malulungkot ka na, kasi hindi ka pwede magpunta ng ospital. Pag nagpunta ka, isuswab ka, rapid test ka, confine ka, wala ka ng dalaw. At iyon po ang nakakapagbigay ng depression sa bawat pasyente. Po. So, sinabi ko lang po ito para as makarelate po kayo na yung takot nasa isip lang. May authority po tayo. Declare lang natin ito. Declaration of faith na ako'y anak ng Diyos. Okay, nagkasakit ako kasi syempre nasa physical pa tayo, no? Prone pa tayo sa mga sipon, ubo. Pero I never ever thought of that, what do you call this? Yung sinasabi nila na killer COVID. So, ito po, opinion ko po ito. Sinasabi ko dahil meron ako, naranasan ko. At hindi natin pwedeng ibigay o sabihin o ipatotoo ang mga bagay na wala pa o hindi pa nangyari sa buhay natin. And I'm telling you this to encourage you. Everyone, huwag po tayo matatakot sa COVID. COVID is just a name. Magdaan ang SARS, di po ba? Iba-iba. Pero hindi ganun kagrabe. Pero ito po, bakit grabe? Kasi po, pandemic na po ito ngayon eh. Pandemic, planado na po ito. No po? Sunod-sunod po iyan. So, mas maganda ng paniwalaan natin na ganito kaysa paniwalaan natin na magkakamatay ang mga tao sa takot. Hindi po sa sakit. Kasi simpleng sipon o inubo po o nagkaroon ng tonsillitis o nagkaroon ng phlegm, nasabihin, positive. Once na marinig mo yung positive na yan, manghihina ka na. Malidepress ka na, malulungkot ka na. Tataas yung dugo mo, baka atakihin ka pa. Sama-sama na po yun. Kaya anong sabi ng Panginoon? I did not give you spirit of fear. I only gave you spirit of love, power, and of sound mind. Diyan lang po tayo mag-concentrate. Mga kapatid, mga kasisa, mga ka-brother. Narito po ako. Sinasabi ko po ito sa inyo upang encourage ko po kayo. Opo? Because I am also encouraged through the Word of God. At ganoon din po yun. Ginagamit ko po ang mga salita ng Panginoon to remind us. Po? Hindi po ito galing sa akin. Alam ninyo. Because this is verse from the Bible. Ito pong sinabi ng Panginoon. Po, kapangyarihan daw at hindi pagkatakot. Po, ang takot ay hindi isang dahilan upang suwayin natin ang salita ng Diyos. Hindi po ito salita. Fear is not excuse to disobey God. Po, there is no reason to live in fear when you have the mighty presence of the Holy Spirit. Yun na naman po ito eh. Dapat po we are filled with the Holy Spirit.
Hindi tayo dapat filled ng spirit of fear na galing sa pananakot ng kapwa-tao. Na po, sabi po dito, fear will enslave you. Totoo po yun kasi po pag po tayo natakot, magiging alipin tayo. Gapos tayo ng pagkatakot. Po, sabi po dito, fear will enslave you. But Christ has come to set you free. Di po ba? Totoo naman, di po ba? Ang sabi po dito, aalipinin ka ng takot. Ngunit naparito si Kristo upang palayain ka sa takot. O, kaya hilingin po natin sa Panginoon na palayain tayo sa takot. Kung natatakot ka, magmula noong nagkaroon ng lockdown hanggang ngayon, sa oras na ito, sana pagkatapos nating mag-usap ngayon, kapatid, sana hindi ka na natatakot. Sana mawala na yan. I pray to God na mabuksan ang ating spiritual mind, yung pong puso natin. Magtiwala tayo sa Diyos. Nakakatakot lang po ang isang bagay kung iisipin natin nakakatakot. Pero kapag inisip natin na hindi nakakatakot, bakit ka matatakot? Nandito ka sa sanlibutan na ito. Ang sabi ng Panginoon, I have overcome the world. Napagtagumpayan ko na ang daigdig. So ano pa? Pandemic or plandemic? Planado po. O edi sige kung planado. Pero alalahanin po natin na mas nauna ang plano ng Diyos sa buhay natin. Wala pa pong lahat ito. Meron nang natatag ang plano. Meron po natatag ang Panginoon na plano para sa ating lahat. Jeremiah 29:11. Ano po ang sabi? Ang sabi ng Panginoon, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future. Declares the Lord. Matagal na po itong nakasulat More than 2,000 years ago nakasulat na po ito. Nakasulat na po ito. Oh, more than 2,000 years ago. Nandiyan si Jesus. Sinulat na po ito ng mga alagad niya. Oh, inspired by the Holy Spirit. Mga alagad niya na nakasama niya. Ng mga nagpatotoo. Kaya po may kapangyarihan ang salita ng Diyos. Kinakausap tayo ng Panginoon ngayon sa oras na ito. Kapag po tayo nananalangin sa Panginoon, tayo ang nagsasalita. At ang Diyos ay nakikinig. I-pray po tayo. Kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia na sinasabi natin Word of God, salita ng Diyos, ang Diyos ang nangungusap sa atin. Kasi salita po niya ito At tayo ay nakikinig. Hindi lamang po nakikinig, kung hindi, tayo po ay sumusunod. Nag-o-obey po tayo. Po ba? Sabi po dito, hilingin natin sa Diyos na palayain tayo. Na palayain ka sa anumang takot na nararanasan mo ngayon. At buksan daw natin ang ating mga mata, pandinig sa salita ng Panginoon. Hindi sa bali-balita na nananakot sa atin. Magbibigay pa sila ng mga patunay, ng mga survey. Eto. Di po ba? Ang Biblia ay Old and New Testament. Testamento po ito, subok na po ito. Di po ba? Na bumabago ng buhay ng tao, na bumabago ng anumang bagay sa mundong ito. Po, hilingin po natin na mapalaya tayo ng Panginoon sa takot na ito. Kung willing ka, palalayan ka ng Panginoon. Katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Kapag feeling mo hindi ka malaya, natatakot ka, ibig sabihin wala ang katotohanan dito. Nasa kasinungalingan yan. Nasa paglilin lang ng kaaway. Dahil wala kang kapanatagan. Diba? Kaya po, hilingin natin sa Panginoon na tayo ay makalaya. Po,
We should be willing. Hindi naman po makakakilos ang Panginoon sa atin kung hindi tayo willing. Dapat willing tayo. Diba? Habang inihahayag ng Panginoon sa atin ang tunay nating kalagayan. O, tutulungan ka ng Panginoon. Tutulungan ka niya magpatuloy at sumunod sa Kanya. Maraming bagay ang gusto natin gawin, pero hindi po natin magawa. Nahihirapan po tayo. Dahil marami tayong mga bagay na kinatatakutan. Hindi tayo makahakbang. Hindi tayo maka-forward step. Hindi po Kasi natatakot tayo. Hindi tayo natatakot na po. Ang Panginoon po, He will reveal the reality of our situation. Ano bang sitwasyon mo ngayon? Anong sitwasyon mo ngayon sa buhay mo? Anong problema mo? Anong problema natin? Magtapat po tayo sa Panginoon. Kausapin natin siya sa pamamagitan ng panalangin. At hintayin natin ang isasagot niya sapagkat ang Panginoon po ay nakikinig at sumasagot, tumutugon sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Sa Bible po, Holy Bible, nangungusap po ang Panginoon po. Because as we pray, God will enable us to continue in obedience. Gusto kong sumunod pero hindi ko magawa. Bakit hindi mo magawa? Kapatid, baka meron pa tayong naiiwanang sin na hindi pa natin isusuko. God will forgive you. Kung tinatawag mo na ikaw ay Christian o Kristiyano, dapat ibinubuhay mo yung Christ-likeness. It is not about perfection. Wala namang perfect. Ang Panginoon wala kang perfect, di po ba? Pero kapag tayo lumalapit sa Panginoon at tayo nakakasunod sa Kanyang gustong ipagawa sa atin, sa buhay natin, nagiging righteous tayo sa Kanyang paningin. O ang pagiging righteous natin ay hindi perfection kasi isa lang pang perfect, si Jesus lang po yung. Huwag po natin kalilimutan ang 2 Timothy chapter 1 verse 7 that for God has not given us spirit of fear but of love and sound mind and power. Tatlo po yan po. Ng Panginoon ang kapangyarihan, ng pag-ibig po at ng sound mind. Tandaan po natin na ang takot ay di galing sa Diyos. Kapag po tayo may nararanasan takot, ito po ay galing matik sa kalaban. At huwag natin hayaan na ang kalaban ang manatili sa buhay natin. Dahil papunta po yan sa hulog. Papunta po ito sa distraction po. Ngunit po, ang ibinibigay ng Panginoon sa atin ay spirit of love po, spirit of sound mind, spirit of power. Ito po yung magbibigay sa atin ng giya upang tayo magpatuloy at magamit ng Panginoon for His glory. Mag-umpisa po tayong makipag-usap sa Panginoon. Umpisa po tayong humingi ng wisdom. Dapat ang fear natin ay wala sa tao, wala sa mga bali-balita, wala po sa mga bad news, sapagkat meron po tayong good news. Ang ating pong good news ay si Jesus, that Jesus has come to save us. Alam ko po na alam na ito ng ating ibang mga kapwa Kristiyano, but to remind us that baliwala ang kaalaman natin kung ito naman ay hindi natin naisa sa buhay. Tanggalin po natin ang takot. Okay? Natakot, nagulat, ninervyos, karekta po yung isang tao yun. Wala pong problema doon. Pero dapat, sandali lang. Agad-agad tayong magbibigay, magde-declare ng authority na hindi ako natatakot. Kasama ko ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, hindi ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Pagkat kasama ko ang Diyos. Diba? So, I hope na ma-encourage po tayo sa mensahe na ibinagkaloob sa atin ngayon ng ating Panginoon. That fear does not come from God. The only fear that comes from God is the fear of the Lord, because it is the beginning of
wisdom. Kailangan po natin ng wisdom araw-araw, bawat araw. At tandaan po natin, nasa Panginoon na po natin ito makukuha. Po, ang talinang tao nawawala po yan. Kahit sinong matalino, kahit sinong mayaman, makapangyarihan na tao sa mundo na ito, meron pa rin pong takot yan. Not unless na ang tao ay magkaroon ng holy fear sa Panginoon. Doon lang talaga siya magkakaroon ng true wisdom and knowledge, humility sa Panginoon, submission. Na, Lord, ikaw na po ang bahala. Alam ko, sabi nga po ni Apostol Pablo, to live is to Christ and to die is gain. So, saan ka pa matatakot? God will always make a way in a way we cannot see and we cannot know. Let us live by faith and not by what we see. Ang lahat po na nasa paligid ay puro uncertain. Wala pong kasiguraduhan ang lahat. Pero ang dapat lang po natin gawin ay manalangin, magtiwala at lagi maging handa sa pagdating ng Panginoon. No perfection, but we are made righteous in the eyes of God if we follow and obey God. Hindi mo po tayo makasunod ng 100%, but we're trying our best. God will do the rest for us. Maraming salamat po at ito po ang mensahe ng pagpapalakas ng loob na encouragement po nagmula po sa Word of God. Ng ating pong verse ngayon ay 2 Timothy chapter 1 verse 7. God did not give us spirit of fear, but of love, but of sound mind and power. So maraming salamat po muli at pag po tayo magtapos ay hayaan po ninyong tayo po ay manalangin. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito pinagkaloob mo sa amin, na kami po ay nakapakinig, Panginoon, na yung mga salita. Lord, we believe na kayo po ay, that you let us know the truth. We believe, God, that you spoke to us this morning. And Lord, we pray na turuan mo kami, tulungan mo kami, na kami po ay maging matapang, Panginoon, tapos alam namin na ikaw ang aming Diyos na nag-iingat sa amin. Alisin po ang bawat takot sa aming mga isip, sa aming mga puso, sa aming mga gagawin. Huwag po kayong matakot sa banta, sa pagnilang ng kaaway, ng mga taong ginagamit ng kaaway. Kung hindi kami po ay manghawak sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako na kami hindi mo iiwan, hindi mo kami pababayaan. Ano man ang mangyari, we are safe in your hands. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga nakinig, Panginoon, sa oras na ito, maging kanilang mga pamilya, kanilang mga mahal sa buhay. Ingatan mo sila, Panginoon, bagamat narito pa rin po kami sa ganitong sitwasyon. Alam namin, Panginoon, kami po ay makapagpapatuloy na may kalayaan sapagkat ikaw nga po, nagsabi na kung kami ay nasa katotohanan, kami po ay mayroong kalayaan. Maraming salamat, Panginoon, pinupuri ka namin, patuloy mo kaming biyayaan ang aming mga pangailangan, bantayan kami wherever we go, whatever we do, at ayang Panginoon, lagi namin hanapin ang katotohanan, ang kini ito sa buhay namin. Maraming salamat po. Ang muli, tinataas namin sa iyo ang pinakamataas na kapurihan, pasasalamat, kapangyarihan, at ang aming tunay na pagsamba ay tanging sa pangalan mo lamang, Jesus, na aming Panginoong Diyos at Kapagligtas. Tayo po ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Maraming salamat mga kapatid, mga kaibigan. Ito po ang inyong Sister Luz po muli po nagsasabi na sa uulitin po. At again, thank you po sa palagi ninyong pakikinig. At again, ulit-ulitin ko po, this is not commercialized vlog, but this is a ministry. Ito po ay ginagawa ko para sa Panginoon. Salamat po. At muli, uulitin po, do not fear, just trust God. Maraming salamat po. God bless us.